Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay July 2, 2024. July 2 is Tuesday, araw ng Martes. Sir Aaron po uli ito at tuloy tayo sa ating mga pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Lalo't higit ang ating tatalakayin ngayon ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Bukas ay July 3, araw ng Miyerkules. Ano nga po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas? Share screen po si Sir. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Jesucristo ayon kay San Juan. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako naniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga't hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yan po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Kung mapapansin nyo, ang mga ebanghelyo para sa araw ng bukas at para sa araw ngayon at para sa araw ng nakaraan ay laging mukhang pumapatungkol sa pananampalataya. Yung kwento tungkol sa babaeng dinudugo at kay Jairo na isang leader sa sinagoga ay kwento, istorya ng pananampalataya. Ang ebanghelyo ngayon naman, araw ng Martes, ay tumutukoy pa rin sa pananampalataya kung paano inabutan ang mga alagad ng unos sa gitna ng lawa. At bukas, yun nga, yung nabasang ebanghelyo ngayon ay tungkol pa rin sa pananampalataya, kung paanong kinonfront ni Jesus si Tomas sa pag-aalinlangan ni Tomas. So, pag-usapan natin ang pananampalataya kung ganon. So, ang pinakadirektang pinakadirektang sinasabi tungkol sa pananampalataya ay ating makikita sa Hebrews chapter 11. Share screen po si Sir. Hebrews chapter 11. Okay. Ito po iyon. Hebrews chapter 11. Ano ba ang pananampalataya sa Diyos? Sabi sa Hebrews chapter 11, verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Pinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. So, ang pananampalataya pala ay isang bagay na nagiging dahilan upang malugod ang Diyos sa tao. Kung babasahin natin ng tuloy-tuloy ang Hebrews chapter 11, makikita natin sa chapter 3, sinasabi, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos,
at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Chapter 3, verse 3, dahil sa pananampalataya. Pagdating naman sa talata 4, yun uli, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-aalay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. So yung talata 3, dahil sa pananampalataya. Talata 4, dahil sa pananampalataya. Talata 5, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Pagdating naman sa talata 7, dahil sa pananampalataya pa rin, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Pagdating ng talata 8, dahil sa pananampalataya, patungkol naman kay Abraham, sumunod si Abraham nang siya'y utusan. Pagdating ng talata 9, dahil sa pananampalataya, si Abraham pa rin, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Pagdating ng talata 11, dahil sa pananampalataya, patungkol pa rin kay Abraham. Si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Dahil sa pananampalataya, dahil sa pananampalataya, dahil sa pananampalataya, Siyam dahil sa pananampalataya, 11 dahil sa pananampalataya. Tuloy-tuloy ang Hebrews chapter 11. Pagdating ng 20, talata 20, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala sa hinaharap. 21 dahil sa pananampalataya, 22 dahil sa pananampalataya. Tungkol naman kay Jose, okay, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto dahil sa pananampalataya. 22. 23 dahil sa pananampalataya. 24 dahil sa pananampalataya. So, ano ibig ko sabihin mga kapatid? Ang ibig ko pong sabihin, yung buong kabanata ng Hebrews chapter 11 ay magpapaunawa sa atin kung ano nga ba talaga ang pananampalataya sa Diyos. Ilang araw nang pinag-uusapan at ginagamit ng mga ebanghelyo ang iba't ibang kwento tungkol sa pananampalataya. So sinasabi sa pananampalataya, dahil sa pananampalataya, nalulugod ang Diyos sa tao. Maraming bagay yung hindi natin maunawaan. Maraming pangyayari sa buhay ang mahirap unawain. Ngunit dahil sa pananampalataya natin, dahil sa paniniwala natin sa Diyos, gumagaan ang buhay. Ang buhay kolehiyo ko, hindi ko siguro natapos ng maayos kung wala akong pananampalataya. Ang daming stress na nag-aaral ako. Pero sa kabila ng mga stress, dala ng pag-aaral, lagi kong binabalikan ng mga salita ng Diyos na nagsasabi na, Diyos, hindi ako pababayaan hanggat ako'y nananampalataya. So, yan. Ang ating mga nakaraan, ang ating kinabukasan ay tinitimon ng ating pananampalataya. Tinitimon. Yung timon ay sa barko may tinatawag na timon. Yun ang gumagabay sa barko kung siya'y kakaliwa, kung siya'y kakanan, kung siya'y dediretso. So, dahil sa timon, nagkakaroon tayo ng pag-iisip sa hinaharap. At kung ang timon ang ikukumpara natin sa pananampalataya, yun ang gagabay sa atin patungo sa kinabukasan. Samantalang ang pananampalataya din naman ay pwedeng makatulong sa atin upang tignan ng nakaraan. Tignan niyo si Jesus. Meron siya mga bakas ng sugat na pinakita kay Tomas.
hinayaan niyang yung mga bakas ng sugat niya makita ni Tomas. Hindi basta mawala na lang, upang ipakita kay Tomas na siya nga'y totoo at tunay. So, katulad ng mga sugat, tayo din ay may mga bakas ng ating nakaraan. Yung mga bakas na ito ang magpapakita, ang nagsasabi sa atin ng kung ano ang ating nakaraan. Subalit, hindi lang tayo nananatili sa bakas na ito. Ang bakas na ito ay tumutulong sa atin upang maunawaan ng nakaraan. Samantalang ang timon, ang pananampalataya natin, ang siya namang gagabay sa atin patungo sa hinaharap. Kapwa, bakas ng nakaraan at timon para sa pagtakbo natin para sa ating kinabukasan. Ulitin ko po sa inyo, maraming pagsubok sa buhay ang hindi ko siguro nalampasan kung hindi ako nanampalataya sa Diyos. Yun po, alalahanin natin ang ating mga sugat, ang bakas ng ating mga nakaraan upang tulungan tayo na patuloy na makatingin sa pagtulong ng Panginoon at pabayaan natin ang ating pananampalataya ang maging tulong natin, ang maging timon natin patungo sa patuloy nating paglalakbay sa kinabukasan. Yun lang po. So, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang araw. Sir Erin po dito. Siya nga pala, bago tayo magtapos tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ikaw ang aming nakaraan, Ikaw ang aming kasalukuyan, at Ikaw ang aming bukas. Sa iyong mga kamay naroon ang aming buhay. Patuloy mo kaming patnubayan, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming iligtas sa mga panganib ng buhay. Palakasin mo ang pananampalatayang nasa amin, na maliit naming pananampalataya ay magdulot nawa ng higit pang pagkakilala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, parang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po uli sa inyong lahat.